Ika-86 na kabanata, sa pagpapatuloy. Gabi na makikita ang gusali na may nagsasalita na ano ba to? Dagdag pa ni Ryo habang pinapaikot ang brush sa kamay na hindi ba ito perpekto? Napunan ko ng buo ang 5 kabanata. Tumawa si Hyorong hawak ang papel na sinabi na talaga namang kakaiba ka, Ryo yon. Isusumite mo ba ito ng ganito? Napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi na kainahinala kung paano mo nagawa na may sulat lahat. Hindi ba ito ang unang beses na narinig mo ang salitang tabo o Diyos? Napakutingting ng tainga si Ryo na sinabi niya na hindi ba sinabi ko sa iyo? Hindi ko alam, at wala ring nagsabi sa akin. Nagulat ang dalawa sa kanya na napasabi na imposible ito. Dagdag pa ni Jang Hong sa kanya na hindi mo ba dapat narinig ito kahit minsan noong bata ka pa? Naiisip pa niya ito na umiiyak ang bata na sinabi na aray ko ang sakit. Na sinabi ng matanda sa bata na naku, kawawang bata, subukan mong tiisin ito, heto, lalagyan kita ng gamot. Dagdag pa nito na kung magpapatuloy kang umiyak ng ganito, kukunin ka ng Diyos. Na sinabi ni Jang Hong na katulad ng ganitong pangyayari. Naiisip rin ni Hyorong ito na ang bata ay napahikbi ng bibig na sinabi ng matanda sa kanya na mabuti. Mabuti, kaya bago ka makita ng Diyos na umiiyak, maging matatag ka habang nilalagyan kita ng gamot, okay? Na nakapikit na sinabi ni Hyorong na tama. Kahit ako titigil sa pag-iyak kung marinig ko ang ganito. Lalo na kung lalabas ka at maglalaro hanggang hating gabi. Nanandilat ang kanyang mata na sinabi pa na bigla na lang lalabas ang halimaw mula sa balon at lulunurin ka sa isang higop. At kinabukasan, magiging pula ang tubig sa balon. Sinabi naman sa kanila ni Ryo na ha, anong kalokohan yon? Hindi ba mga multo lang yang mga yan? Na itinaas ang papel ni Jang Hong na sinabi sa kanya na habang nakatingin si Hyorong sa kanya na ha, wala ka talagang ideya kung gaano sila kitikot o kahit papaano, wala ring nagsusulat tulad ng sayo. Ipinakita ang kanyang isinulat at iginuhit. Itinuro niya ito at sinabi na at tingnan mo nga, ano ba tung nasa report na ito? Sobrang pangbata ang mga nasa picture. Nakakatawa itong pagguhit mo, plano mo ba kaming lahat mapasama? At ang mga salita na isinulat niya ay ang mundong Merm ay nahati sa mga pangkat ng mabuti at masama na palaging naglalaban-laban. Matapos ang daan-daang taon ng paghihintay para ang pinakapuno ang mamahala sa Merm, sa wakas ay nagpakita ito. Na napasabi pa si Jang Hong na at ang pariralang ginamit mo para sa Diyos ng dugo ay sobrang delikado kung malalaman ng iba. Higit pa rito, ang pinakamapanirang problema ay, at ayon sa pagkaintindi ni Ryo yon, ang dalawang pangkat ay palaging naglalaban-laban. Kaya nang lumitaw ang Diyos ng dugo, tumigil ang kanilang pakikipaglaban, kaya marahil inisip ni Ryo yon na pinatigil ng Diyos ng dugo ang digmaan. Na sinabi pa ni Jang Hong sa kanya na paano mo nagawang isipin na iguhit yang tao. Hindi ito ang itinuro sa atin ng ating mga guro. Sinusubukan mo bang luwalhatiin siya sa halip? Napahinga si Ryo na sinabi niya na ha. Pinaganda ko siya gamit ang sobrang makatotohanan at malinaw na ekspresyon, at sinasabi mo na ito'y katawa-tawa. Hindi ba ang pinakamalupit na kontrabida sa mundo ay ganito rin ang itsura noon? Ibinaksak ni Jang Hong ang papel sa lamesa na sinabi niya na hindi ko alam kung sobrang bobo ka o sobrang tapang. Hindi lang siya kontrabida, siya ay isang lagim na hindi kayang ilarawan kahit sa pinaka-nakakatakot na salita. At ang unang bagay na kanyang natupad habang naghahari bilang ang sukdulang nilalang ay ang itim na daan. Habang nakatingin si Hyorong sa papel sinabi ni Jang Hong na sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, sumusunod ang isang lawa ng dugo sa buong lupain. Na napasabi si Hyorong na at habang lumilipas ang panahon sa pagmasid sa lagim ng nagaganap. Ryo yon, gaya ng isinulat mo, isinilang si John Chon. Ipinakita ang papel na sinabi pa niya na para makahanap ng paraan upang mabuhay sa mundong Merm, nilikha niya ang Alyansang Merm, na sinabi pa niya na ngunit dahil minadali niya ito, siya ay nabaon sa utang. At dahil doon, naantala ang kanyang mga plano, na sinabi ni Ryo kay Jang Hong na ako ba'y nakapagsulat na talaga ng pagsusuri? Na makikita si Jang Hong na napangiwi ng bibig na napatingin sa gilid. Na sinabi pa ni Ryo na kaya naman, ang Diyos ng digmaan at hindi ang Diyos ng kalangitan ang pumihil sa Diyos ng dugo, tama? Siya rin ang nagbigay daan upang mabuhay ang Merm. Habang nakatingin si Hyorong sa papel sinabi niya na tama. Yan ang nakasulat sa mga libro. Napatingin sa kanya si Jang Hong na sinabi nito na parang ganon.
Pero ang mga aklat ay isinulat batay sa kanilang pananaw, ngunit sa totoo lang. May dalawang mandirigma talaga. Ang unang taong nakabalik na buhay matapos makipaglaban sa Blood God ay si Taeguk Shin. Sinabi pa ni Jang Hong na siya ay iginagalang bilang Diyos ng digmaan sa Baekdo. Ngunit kasabay nito, may isa pang pangunahing tauhan na tumindig laban sa Diyos ng dugo. Iyon ay si Patch Ondo, Gal Jung Hyuk. Siya ay isang taong iginagalang bilang isang Diyos na walang Diyos sa Black Heaven. Maaari ring mga hulugang Ultimate God o Supreme God. Nakatingin kay Ryo na sinabi pa niya na dahil nagkakapatong ang titulong yun kay Taeguk Shin, tinawag siya sa pamamagitan ng pagdagdag ng salitang Ma. Hanggang ngayon, si Patch Ondo ay tinatawag na Shinma. Napahinga si Ryo na sinabi niya na kaya pagkatapos ng daan-daang taon, ang buong Miriam ay sa wakas nagsanib puwersa upang labanan ang isang karaniwang kaaway. Ang mga Shinma ay mga Diyos na demonyo na nagdadala ng lagim sa mundong pantao. Sinabi naman ni Hyorong habang nakangiti na hindi eksakto. Pero totoo pa rin na naging kaunti ang kapayapaan sa Miriam matapos ang insidenteng yon. Na nakasimangot lang na nakatingin sa gilid si Jang Hong. Napatigilid naman ang ulo si Ryo na sinabi sa kanila na kahit magkasamang lumaban sina Taeguk Shin at Shinma, hindi pa rin nila natalo ang Diyos ng dugo. Seryosong sinabi ni Hyorong na ang dalawang panig ay parehong nakatanggap ng matinding pinsala. Si Patch Ondo ang unang nakipaglaban sa Diyos ng dugo at parehong malubhang nasugatan. Pagkatapos noon, hinarang ni Taeguk Shin ang huling atake ng Diyos ng dugo na naging dahilan para silang lahat ay magdanas ng grabeng pinsala. Sobrang grabeng pinsala na kinailangan nilang magpagaling ng 3 o 4 na taon. Sinabi pa ni Jang Hong na nakayakap sa kanyang katawan na nakasaad din sa mga aklat na mas malaki ang pinsalang dinanas ng alyansa. Matapos ang mahigit 30 taon mula noon, saka pa lamang nakayanang muling bumangon at maibalik ang kapangyarihan ng dalawang panig. May mga sabi-sabi rin na ang dami ng namatay ay kasya sa libu-libong kariton. Dagdag pa niya habang naiisip ito na at syempre, ang pinakamasaklap ay hindi kailanman natagpuan ang bangkay ni Wei Chunmu, ang makalangit na Diyos ng dugo. Hindi lang yon, hindi rin nila tuluyang nalipol ang buong grupo, kabilang na ang 4 Heavenly Terrors. Napakoskos ng kamay sa braso si Ryo na sinabi niya na kahit na 100 taon na ang nakalipas. Hindi ba dapat matanda na sila o patay na sa ngayon? Seryosong sinabi ni Hyorong na kahit na may malubhang sugat, kung isa sa alang-alang ang antas ng kanyang martial arts, hindi pa rin tiyak kung siya'y tunay na patay. Sa huli, isa siyang taong kayang mabuhay ng hanggang 200 taon. Napahawak naman sa baba si Jang Hong na sinabi niya na sa katunayan, pati sina Taeguk Shin at Shinma ay lumampas na sa edad na 100, at ang kasalukuyang pinakamalakas ay papalapit na sa edad na 150 ngayong taon. Seryoso, mga halimaw sila. Dagdag pa ni Hyorong na nasa mga 50 pa lang siya noon, kaya may posibilidad pa na buhay pa rin siya kung saan man at mabubuhay pa ng hindi bababa sa 50 taon. Na sinabi sa kwento na kung 50 taong gulang ang Diyos ng dugo noong panahong yon, at mahigit 100 taon na ang lumipas, nasa mga 150 taon na siya ngayon, at nabanggit ni Hyorong na kaya nilang mabuhay ng hanggang 200 taon. Napapikit na sinabi naman ni Jang Hong na kaya nandyan sina Jong Chon at Hoik Chien, iyan ang pinaghahandaan ng Chienmo. Ang mga dakilang pinuno noong panahong iyon ang tumulong sa pagbuo ng Chienmo bilang paghahanda para sa hinaharap. Napahinga na sinabi ni Jang Hong sa kanya na isa sa 3 pinuno ng Chienmo ay ang lolo ni Moyong Ho. Magkasama pa kayo ng apo niya sa iisang kwarto pero wala ka talagang alam? Kahanga-hanga ang kamangmangan mo. Nagtatakang napasabi si Ryo na hindi ba walang alam ang janitor na yun tungkol sa lolo o sa master ko? Kaya bakit ako lang ang tinatawag na mangmang? Naiinis na sinabi ni Jang Hong sa kanya na maliban na lang kung sikat katulad nila, natural lang na wala kang alam tungkol sa kanila hanggat hindi sinasabi sa iyo. Teka, sino ba talaga ang lolo o master mo? Napagilid ng ulo siya na sumagot na tinatanggihan kong sagutin ang tanong mo tungkol sa aking personal na impormasyon. Sinabi pa niya dito na bukod pa riyan, siya ay sobrang kamangha-mangha para ipaalam sa publiko, hindi ba mas mabuting hindi siya makilala ng nakararami? At isa pa, ayaw lang talaga ng buwisit na master na makilala siya ng kahit sino. Hindi naman makapaniwala si Jang Hong na tahimik na nakatingin sa kanya, na sinabi naman ni Hyorong na haha, tama ka. Sa totoo lang, Ryo yun, hindi ka ba talaga natatakot sa kanya?
Siya ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa buong mundong Mirim. Hanggang sa puntong ang mga bata at pati matatanda ay nag-aatubiling banggitin ang kanyang pangalan. Napatigilid ng ulo si Ryu na sumagot na bakit naman ako matatakot sa kanya. Hindi ba't nakakatawa kung matatakot ako sa isang matandang hindi ko man lang nakilala? Dagdag pa niya na at hindi ba't ginawa ang tiyan mo para talunin ang grupo ng matandang yon? Ano pang silbi nila kung lahat sila nanginginig na lang sa takot kahit sa pagbanggit ng pangalan niya? Pinagpawisan ang mga ito sa kanilang. Narinig kay Ryu na napasabi si Hyorong na tama ka. Habang pinapakinggan kita, parang mas malinaw na may saysay nga ang sinasabi mo. Dagdag pa ni Jang Hong na oo nga. Kung tutuusin, baka mas abala pa ang iniisip niya tungkol sa paghinga araw-araw kaysa sa pagwasak ng Mirim ngayon. Napabilang ng tingin siya na sinabi pa na pero teka lang, ba't wala pa rin si Junho dito? Nagpa-practice ba siya sa gabi? Sumagot si Hyorong sa kanya na oo, may klase siya noong umalis ako, kaya hindi ko na siya nakita pagkatapos. Pero matagal-tagal na ring tapos ang klase niya. Nagtataka ako kung bakit wala pa siya rito. Natahimik lang na nakatingin sa kanya si Jang Hong. Biglang nagmamadali si Junho na pumasok sa silid na sinigaw niya na Ryu yun. Nagulat siya na napasabi na lasing ka ba? Bakit mo agad tinawag ang pangalan ko pagkarating mo pa lang? Na sinabi naman ni Hyorong na mukhang masama ang kulay ng mukha niya, may masamang nangyari ba? Na nakatingin lang si Jang Hong sa kanya. Habang papalapit si Junho sinabi niya na ito. Hinaras ako ng mga nakatatanda ko pagkatapos ng klase. At naalala ang nangyari sa kanya nang harangin siya ng mga ito na sinabi sa kanya na tandaan mong dalhin si Ryu yun sa lugar na yun agad pag binigay ko ang senyal, at siguraduhin mong wala kang isasamang iba. Dagdag pa ng babae na ito ay isang espesyal na pagkakataon para sa isang tanga kagaya mo, kaya siguraduhin mong huwag mong sirain ito. Kung may magkamali o may makalabas na salita, alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo, di ba? Napasigaw si Junho na hindi. Hinding-hindi. Kahit ano pa ang gawin ninyo sa akin. Hinding-hindi ko pagtataksilan ang aking mga kaibigan. Sa halip, parusahan ninyo ako. Naiinis ang mga ito na sinabi sa kanya na buwisit ka. Kaya mo kaming pagtaksilan pero hindi siya? Hindi na ito simpleng bagay lang. Pinaputok ang mga daliri ng lalaki na sinabi niya na tama. Dahil parang hindi maayos ang utak mo, hayaan nating katawan mo ang makaramdam nito. Balik sa kanila na naiinis na. Napahampas ng kamao si Hyorong sa lamesa na ang mga ulol na yun, Junho, saan at ilang beses ka na tinamaan? Ayos ka lang ba? Napasabi naman si Jang Hong na ikaw. Dahil sinabi mo ito sa amin, hindi ka ba mapapahamak? Napatungo si Junhong nanginginig ang katawan na sinabi niya na ayos lang ako. Hindi nila binugbog ang mukha ko. Kahit may ilang pasa, kahit bugbugin pa nila ako ulit. Hindi ako magtaksil. Dagdag pa niya na sa halip, Ryu. Kahit hindi ako ang target, gagawin ng mga nakatatanda ang lahat para makuha ka, tiyak nilang gagawin ang lahat para mailagay ka sa panganib. Kaya pakiusap, mag-ingat ka ng husto. Nakangiti siya ng pilyo na sinabi niya na hindi ba ito nakakatawa? Sabihin mo sa kanila na kukunin mo ako. Kung hindi mo maiiwasan, sulitin mo na lang. Iyan ang aking paniniwala. Napatingin sila sa kanya na sinabi ni Junho na pero, tiyak na marami silang inihandang mga bagay na delikado. Seryosong sinabi pa ni Jang Hong na huwag, mas mabuting gawin ang sinabi ni Ryu yun. Dahil alam na niya na may bitag, mas mabuti nang harapin ito ng diretso. Sinabi rin ni Hyorong na magandang ideya yan. Jang Hong, silap tayo sa araw na yun at magtago sa isang lugar. Napahawak sa baba si Jang Hong na sinabi niya na pagmasdan natin ang sitwasyon at gawin ang kaya nating gawin para makatulong. Pero, nakakadismaya na hindi natin alam ng maaga ang lugar at oras. Napangiti si Ryu na sinabi niya na mas excited nga ako, hindi ba nakakaaliw? Sana nga lang hindi nakakadismaya ang antas ng kanilang bitag. Napatingin sa kanya si Jang Hong na napasabi sa kanyang sarili na tama. Ang weird talaga ng batang ito. Pero, bakit ba parang may masamang kutob ako? Makikita ang buwan na may nagsasalita na baka nasabi na siguro sa kanya ng bagong estudyanteng si Junho ngayon. Dagdag pa ng isa na makikita ang labas ng gusali na magiging matagumpay kaya ang planong ito. Makikita ang ginawa nilang plano na sinabi nito na tama. Iyan mismo ang plano ko. Ngayong papunta na ang pulang kabayo. Kailangan na lang nating maghintay ng tamang panahon.
Sinabi pa nito na napatakip ng bibig na paparusahan at bugbugin siya ng 9 gates hanggang sa umitim at mamaga. At kapag nasa huling tuhod na siya, tatapusin ito ni Bing Baek. Ang 9 gates ay kumakatawan sa 9 na grupo o clan. At dito na po nagtatapos ang ika-86 na kabanata. Ika-87 kabanata, sa pagpapatuloy. 2 araw ang lumipas, na makikita ang silid na ito na may nagsasalita na sigurado ka ba sa planong yun? Talaga bang gusto mong ilipat ang 2 tao mula sa bawat clan? Dagdag pa nito na si Chang Sang-Pesochon na hindi ba sobra ang pagpapadala ng 2 tao mula sa bawat clan para parusahan lang ang 1 tao? Tumugon si Hua Sanjong na sang-ayon ako. Pero kung si Baek Muyong, isang opisyal ng militar, ang nagsabi niyan. Tiyak may matibay na dahilan. Hindi ba sobrang engrandi ang planong yun para sa isang estudyante lang? Dagdag pa ni Shaolin disciple Mokyang na napahawak sa ulo na pasensya na, pero hindi makakasali ang aming mga estudyante ng Shaolin sa pagkakataong ito. Alam mo, mas mahigpit na ang aming pagpapatupad ng disiplina kamakailan. Sinabi naman ni Gu Yangjin habang napahinga na naiintindihan ko, 7 gates na lang ang sasali. Saka, narinig ko na wala raw kasali sa Jujak Group. Parang may nakaka-impluwensya sa kanila. Sinabi naman ni Inval na tama, narinig ko na nagbago silang lahat pagkatapos ng pagsasanay sa kakaibang lugar na iyon kung saan nag-eensayo ka na may tanikala sa mga kamay at paa. Napapikit na sinabi ni Gu Yangjin malamang. Pero, mukhang naengganyo ang Jujak Group sa biglang pag-angat ng kanilang kakayahan, kaya pansamantala silang umiwas sa ibang gawain at nagtuon na lang sa pagsasanay sa isa't isa. Napahampas ito ng kamao sa lamesa na si Gai Yuzonyu na sinabing naiinis na kahit na umiwas ang mga estudyante ng Shaolin sa pagsali dahil sa mahigpit nilang disiplina. Nakakadismaya pa rin, kung isa sa kanilang estudyante ang binugbog ng halos patayin ng Turret Adong yun, hindi rin sila makakaupo ng payapa. Napatighim naman si Mokyang, na sinabi naman ni Hua Sanjong na hindi ko maiwasang malungkot sa bahagi na yun. Kahit may mga nakakadismayang sandali, sa tingin ko, medyo maganda naman ang kinalabasan. Na sinabi nito na ibinuka ang pamaypay na ang layunin ng 9 gates sa pagkakataong ito ay hindi lang basta parusahan siya ng lubusan, kundi para rin maghanda para sa Chienmu Martial Arts Festival. Napatingin pa ito sa gilid na sinabi na kaya nga hiniling ko sayo na pumili ng malalakas at mahuhusay na estudyante para harapin siya. Muli na namang napasabi si Kyusonyu na naiintindihan ko. Sigurado ka na mananalo tayo sa unang linya, kaya naghahanda ka na rin ng pangalawang linya para sa kung sakali. Napahampas ito ng pamaypay sa kamay na sinabi niya na tama. Hindi tulad ng ibang taon, ang sitwasyon ngayong taon ay hindi natin pwedeng baliwalain. Una, pagkatapos ng huling training camp, sobrang tumaas ang kakayahan ng magkapatid na Namgang. Dagdag pa niya na kahit hindi pa rin nila natalo si Geryong, ang katotohanan na karamihan ng Jujak team kasama na ang pamilyang Dang na karaniwang madaling pakitunguhan, ay naging sobrang malakas na ngayon. Sinabi sa kwento na malamang si Geryong ang nasa ibabaw ng listahan ng kanilang pinakamalakas na miyembro. Sinabi pa nito na syempre, may ilan din sa kanila na estudyante ng ating gate tulad ni Jin Sozer. At gaya ng alam mo, muntik na nilang iwan ang ating lumang grupo. At sigurado akong alam mo rin ito. Siya ang apo, at sinasabing siya ang susunod na pinuno ng pamilya Moyong. Ang 7 espada ng Diyos. Kasalukuyan rin siyang nakakasama sa iisang kwarto ng Turret Adong si Ryuyon. Yung nanalo sa unang gantimpala sa espesyal na pagsusulit dahil sa kanyang kalupitan. Ayon sa pahayag ng biktima, sinasabi nilang may bakal na braso siya, mabilis ang mga galaw ng paa, at may nakamamatay na sipa. Pero ang pinakamalaking sandata niya ay, wala siyang anumang moralidad at konsensya. Siya ay isang walang kontrol na tarantado na ginagamit ang nakasisirang kapangyarihan laban sa kanyang mga kaaway gamit ang kanyang lakas. Naiinis ang mga ito na napasabi na ang Turret Adong ito ay wala ng iba kundi demonyo. Dagdag pa ng mga ito na bakit ang Turret Adong ito ay narito sa Chienmu. Nakapikit, na sinabi nito habang ibinuka ang kamay na ngunit, higit pa rito, maaari rin itong magsilbing karanasan para sa mga estudyante ng 7 pintuan upang masukat ang kanilang tunay na kakayahan at makakuha ng mahalagang karanasan sa labanan. Sa huli, lahat ng ito
ay pangungunahan ng isa sa mga dakilang master ng wudang, si Chang'un. Na makikita na nakatingin ito ng seryoso sa kanya. Masayang sinabi naman nito na wow, nakakapagpasigla malaman na may maayos kang planong nakahanda. Pero, paano kung madali lang siyang mapagapi ng 7 gates? Dagdag pa ng isa na ayoko mang sabihin ito, pero sa kabaligtaran, paano kung nakaligtas ang turret adong iyon sa 7 gates? Madilim ang ekspresyon ng mukha nito na sinabi na sa unang kaso, iiwan natin siyang kalahating patay, halos sapat lang para makatayo sa kanyang mga paa, sapat lang upang magsisi, o hilingin ang kanyang sariling kamatayan habang nananatiling mulat sa mga pahirap ng impyerno. Ibinuka nito ang kanyang pamaypay na sinabi pa niya na at kung sakaling makalusot siya sa 7 gates, makikilala na niya ang Diyos ng kamatayan na kalahating hubad. Sa huli, ang Anyang Pavilion ay nasa dulo ng pintuan. At sa lugar na yon, naninirahan si Bing Baek, ang Forbidden Jade Leaf ng Baekdo. At pagkatapos makikita ang silid na ito, hawak nito ang ipinasang papel ni Ryu. Napahawak sa baba ang guroong ito na sinabing nakapikit na 10 taon na ang nakalipas mula nang magsimula akong magturo sa Chienmu, pero ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito. Napaka-unique nito na nakakalungkot na hindi ko ito maipakita sa iba. Ngunit, kailangan kong ipakita sa iyo kahit papaano dahil ikaw ang nagrekomenda sa kanya, Grandmaster Yomdu. Namumula ang mukha nito habang nakatingin sa papel na sinabi sa isip na ikaw na baliw na demonyo, gaano ka ba katanga? Pinapahiya mo ako, lintik ka. At sinabi nito na kung gusto mong ibagsak siya, ibagsak mo na lang. Pero pakiusap, huwag mo siyang sabihan na sinabi ko ito sa'yo. Tumingin sa kanya ito na ipinakita ang papel na sinabi na iniisip din ba ni Grandmaster Yomdo yun. Sa totoo lang, matagal-tagal na rin mula nung huling nag-enjoy ako. Sinabi niya ito habang susulatan ang papel ni Ryu. Na napatingin naman ng seryoso sa kanya si Yomdo. Na sinulatan niya ito ng pass habang sinasabi niya na sa isang batang may ganitong kalayaan at diwang malaya, hindi ba karaniwang sila ang namumuno sa susunod na panahon? Siyempre, para hindi matapos sa galit lang ang tapang niya, kailangan nating naroon para sanayin pa ang mga batang talento na ito. At pagkatapos hawak ni Jiang Hong ang papel na nagulat ang mga ito na napasabi na ito ay walang katuturan. Paano nakagawa si Hyun Jin Ok ng ganitong kakaiba at mapanirang pagsusuri? Nakalimutan ba niyang ilagay ang salitang hindi sa unahan? Na napasabi rin si Hyorong na hindi ko rin sigurado. Basta kung basahin mo ang notes. Pinasa siya ngayon dahil sa kasigasigan at pagiging iba ng approach niya, pero next time, bagsak siya kung hindi niya susundin ang rules. Dagdag pa niya na tiningnan nila ito ng mabuti na hindi. Siya lang ba ang binigyan ng karagdagang gawain kay Ryu yun? Imbestigahan ang mga karumal-dumal na ginawa ng Heavenly Blood God noong panahong yun. Na sinabi rin ni Jiang Hong na ito pala ang naririnig ko lang dati. Ang mga paborito ng Red Brush ay magbabayad ng dugo. Napatingin sila dito habang naiisip ang isang tao na nagsusulat sa papel na sinabi ni Jiang Hong na kapag naging target ka ni Hang Jin Ok, tuloy-tuloy siyang magbibigay ng assignments hanggang sa ang papel na isusumite mo ay mapuno ng dugo ng ilong. Na napasabi naman si Hyorong na Ryu yun, kakayanin mo ba? Kalmado lang na tumugon siya na sinabi habang napahinga na wala akong pakialam. Plano bang patayin ako ng mga matandang multo sa sobrang pagkabagot? At naiisip pa niya nung nag-oral reading comprehension siya, na sinabi sa kanya ng girong ito na kaya, hindi natin maiwasang lumikha ng pakiramdam ng realidad kaysa sa panlabas lamang. Na wika, pero bawat parirala ay may karaniwang lengguwahe at bokabularyo, kaya mauunawaan mo ang kahit ano. Dagdag pa nito habang kumukuha siya ng metapora, komunikasyon, at pagkawasak sa yin gang. Na sinabi nito sa kanya na kaya ang melodya ay isang uri ng komunikasyon, ngunit minsan maaari rin itong magdulot ng sakit sa puso. Ito ay isang magandang metapora na walang katapusan. Balik sa kanya na napahawak siya sa muka na sinabi na bakit ba kailangan kong magdusa sa lahat ng mga nakakabagot na lecture na yun? Napangiwi naman ng mukha si Jiang Hong na sinabi niya na kahit hindi ka makapag-concentrate tulad ni Mo Yong-ho. Anong silbi ng pagreklamo habang kinukuha ang mga klase na pinapangarap ng bawat mandirigma? Kumaway ito ng kamay na sinabi pa niya na halika, kung ganoon ka nababato, dadalhin kita sa isang masayang lugar. Kayong dalawa, sumunod sa akin. Nagulat ang mga ito na napasabi si Hyorong na Ryu yun, sabi niya, dadalhin niya tayo sa isang masayang lugar.
Makikita ito kung saan sinasabi nito na mag-sign up. Lahat ng gustong maabot ang bagong antas ng kahusayan sa espada, halina at magtipon. Makikita ang mga taong ito na naglalakad na may nagsasalita na narito ang banal na daan ng tao. Mga lalaking puro kamao, maligayang pagdating sa inyo, na sinabi pa ni Jiang Hong na ito ay isa sa mga espesyalidad ng Qianmu, ang Club Street. Mga club, mukhang ngayon ang huling araw para mag-apply ng pagiging miyembro. Na napasabi naman si Ryu na club? Ano naman yun? Lumingon si Jiang Hong na sinabi sa kanya na hindi mo pa alam kung ano ang club. Syempre nga, ito ay isang grupo ng mga taong interesado sa isang tiyak na larangan. Isipin mo ito bilang isang samahang magkaibigan. Ipinaliwanag ni Hyorong ito sa kanyang sinabi na Ryu yun. Kailangan din nating sumali sa isa. Ito ay isang requirement para sa lahat ng estudyante ng Qianmu na sumali kahit sa isang club. Napaisip siya na napahawak sa baba na sinabi na kung ganoon, alin ang pinakamasaya na club. At isang boses ang nagsalita na hey kayo, naghahanap ba kayo ng club? Nagtatakang nagkatinginan silang dalawa na napatingin din sa kanila si Jiang Hong. Sinabi nito sa kanila na kung ganoon, bakit hindi kayo sumali sa Swordsmanship Club, ang pinakamalaki, pinakamahusay, at pinakamatatag na club sa Qianmu. Sabay nating tuklasin ang misteryo ng espada. Isang boses naman ang nagsalita na sinabi na kailan pa naging pinakamalaki, pinakamahusay, at pinakamatatag na club ang Swordsmanship Club. Na sinabi pa nito na ang club ninyo ay wala kong ikukumpara sa amin na nag-aaral ng daan ng tao. Kaya tigilan nyo na ang pagsasabi ng mga kakaibang bagay sa mga bagong estudyante na walang alam sa mundo. Natumugon ang nakapula na bakit hindi ka nalang pumunta sa ibang lugar? Kami ang unang kausap ng mga bagong estudyanteng ito, di ba? Sinabi naman ng naka-green habang nagpalabas ng enerhiya na napakamangmang mo. Ikaw na mahinang mandirigma sa espada. Sumagot ito habang nagpalabas din ng enerhiya na hindi ka ba ang ignorante sa pagsasabi niyan? Tumawa naman si Hyorong sa ginagawa ng dalawa na sinabi na hindi ba nakakatawa sila? Sinabi rin ni Jiang Hong na ang mga senior na ito, punong-puno talaga ng enerhiya. Sinabi pa ni Ryo na mas masaya pala ang manood sa kanila habang naglalaban kaysa sa mga nakakabagot na lecturer. Isang boses ang mapapakinggan na hindi ba ang mga bagong estudyante sumasali sa mga club dahil kulang ang kanilang mga lecturer. Dagdag pa nito habang papalapit humawak sa kanyang dalang mahabang kahoy na sinabi na pero, kahit espada man o sibat, hindi ako sasali sa club kung wala itong kasiyahan. Kung sasali ka sa club na tulad nila, sa tingin mo ba mag-e-enjoy ka? Napalingon si Ryo na sinasabi na ganun ba? Saan naman ang mga masayang club? Tumawa si Hyorong na sinabi na pwede ba kaming irekomenda ng senior ng isang masayang club? Nag-thumbs up ito na sinabi sa kanila na syempre, ang club namin. Dagdag pa niya na ang club namin ay isang lugar na nagpapasiklab ng damdamin ng bawat lalaki. Pagkabagot, wala yan sa club namin. Higit pa rito, habang mas marami kang salihan sa mga aktibidad ng aming club, mas huhusay ang iyong kakayahan sa stealth. Namangha naman si Ryo na napasabi na meron ba talagang ganitong lugar? Basta hindi ko lang kailangang magbayad. Napasabi naman si Jiang Hong ng mahina na kakayahan sa stealth. Parang hindi ito masayang club. Bakit parang nagdududa na naman ako? Sinabi nito sa kanya na syempre, hindi mo kailangan ng pera para sumali sa amin. Sige, tara na ba? Makikita ang bahay na ito na napasabi sila na saan. Hindi makapaniwalang napatawa na lang si Hyorong na sinabi niya na talagang, kakaiba ang atmosphere ng lugar na ito. Namuti ang mata ni Jiang Hong na napasabi na ang lugar na ito. Makikita ang mga larawan ng mga babae na nakapaskil sa dingding. Na ang mga miyembro dito ay makikita na nagbabasa ng libro, nag-aayos ng manika ng babae habang sinasabi na kaunti na lang at makukumpleto na ang miso 19. Na ang isa naman ay masayang nakaharap sa malaking kaong sinasabi na alam niyo ba kung ano ang matagal ko nang itinatabi. Na nakatingin lang sa kanya si Ryo ng tahimik. Na sinabi nito sa kanila na maligayang pagdating sa aming club. At pagkatapos makikita ang carwaheng ito na dumadating na sinasabi ng nasa loob nito na mag-iisa na lang akong magpapatuloy mula rito. Lumingon si Nam Gangjin na sinabi niya na sigurado ka bang kakayanin mo mag-isa? Tumugon ang nasa loob na may dahilan ba para hindi? Napatingin na lang si Nam Gangjin sa langit, na makikita ang trangkahan ng Qianmu Academy. At dito na po nagtatapos ang 87 kabanata.